Sa malayo, naririnig ang malakas at tuloy-tuloy na yabag ng mga paa ng kabayo habang mabilis na tumatakbo ang isang pangkat ng mga tao, nabalita at kumalat ang balita na may isang tiyak na pangkat at samahan na matagumpay na nakapasok at nakakuha ng kontrol sa buong lupain at ari-arian ng angkan ng Joksa, na dati ay kilala at iginagalang ng lahat. Habang sumusulong sila, sinasabi ng mga ulat at haka-haka na ang ikatlong batang Panginoon ay kasalukuyang papunta rin sa direksyong iyon, pinaniniwalaang matapos at magampanan ng buo ang kanyang tungkulin at gawain bilang pangkalahatang tagamasid, ay agad siyang naglakbay patungo sa lugar na iyon. Ang pangkat ay binubuo ng maraming mandirigma na nakasakay sa mga kabayo, at nangunguna sa kanila kundi wala ng iba si Go-Go na may matalim na tingin, naisip at binanggit niya sa kanyang sarili na kung ang mga sumalakay at umagaw sa angkan ng Joksa ay may sapat na lakas at kakayahang magawa ang ganoong bagay, malaki ang posibilidad at panganib na mapahamak at mapapahamak din ang ikatlong batang Panginoon na kanilang hinahanap at sinusundan. Sa kanyang pagmamadali ay napabulalas ni Gugo at nagalit, habang sinasabing sa bilis at paraan ng kanilang pagtakbo ngayon, tiyak na mahuhuli sila at hindi makakarating sa tamang oras, batid niyang kapag naantala pa sila ay maaaring huli na ang lahat at hindi na nila matutulungan at mailigtas ang sinumang nasa panganib. Agad niyang pinahinto ang lahat at malakas na sumigaw upang utusan ang bawat isa na tumigil sa pagtakbo at bumaba na mula sa kanilang mga sinasakyang kabayo, ang buong pangkat ay sumunod agad at huminto, habang ang alikabok ay unti-unting lumulubog pabalik sa lupa. Tumayo si Gugo sa gitna nila at ipinaliwanag na kailangan nilang makarating at makapunta sa kinaroroonan ng angkan ng Joksa bago sumapit ang oras na 6 ng hapon sa araw ding ito. Idinugtong pa niya na mula sa puntong ito hanggang doon ay tatalikdan na nila ang paggamit ng kabayo at sa halip ay tatakbo na lamang sila gamit ang sarili nilang lakas at bilis ng paa upang mas mabilis silang makarating. Ang lahat ay nakinig ng mabuti at handang sumunod. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbabala ng mahigpit at masama, na sinasabing sino mang mahuhuli, maiiwan, o hindi makakasabay sa bilis ng iba ay tiyak na papatayin at pupugutan ng ulo. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at banta, at bilang sagot ay sabay-sabay at malakas na sumagot ang lahat na kanilang gagawin at susundin ang kanyang utos ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap ay sumigaw siya ng malakas upang simulan na ang pagkilos, at agad na tumalon at tumakbo ang lahat ng sabay-sabay patungo sa itinakdang direksyon. Sa kabilang dako, sa loob ng lugar na pinaglalabanan at winasak, nakatayo pa rin si Sorayang at si Dumpil sa gitna ng malalim na hukay at mga guho. Ang paligid ay tahimik at puno ng bakas ng matinding labanan, habang si Sorayang ay nagsimulang magsalita at magbahagi ng kanyang kaisipan at damdamin. Tumingin si Sorayang at ipinaliwanag na sa pangkalahatan ay kilala siyang mahaba at mapagpasensya sa maraming bagay, ngunit may isang bagay na tiyak na nakakapagpagalit at nakakapagpainit ng kanyang ulo at damdamin. Ito ay kapag may ibang tao na kumukuha, umagaw, o humahadlang sa mga bagay at tao na siya mismo ang nagtatangka at naghahanda upang kunin at gawing kanya. Sa gitna ng usapan, nagtanong si Gang Im kung ano ang ibig sabihin ng salitang biktima na ginamit ni Sorayang. Hawak niya ang kanyang espada habang nakatayo ng matatag, at nagbabala siya na wawasakin at puputulan niya sa maliliit na piraso ang lahat ng kaharap nito, kaya't huwag nilang isiping makakatakas at makakalayo sila ng buhay mula rito. Sa ibang bahagi ng lugar, nagbigay ng ulat ang isang tauhan sa kanilang pinuno, at sinabing ang buong nasasakupan ng angkan ng Joksa ay punong-puno at napapaligiran ng lason na tagawasak ng banal at pulbos na pumuputol ng kaluluwa sa 7 hakbang. Nakiusap siya na panatilihin lamang sa paghahanda ang hukbong Gio-Giong habang siya pa mismo ang naglilinis at nagtatanggal ng mga lason na nakakalat sa paligid. Nakatayo si Raisin kasama ang kanyang mga tauhan sa ibabaw ng isang mataas at magulong lupa, at nagtanong siya kung ano ba talaga ang balak at plano na gagawin ng kausap niya. Sa ibaba ay makikita ang malalaking gusali ng angkan ng Joksa, na tila tahimik ngunit puno ng panganib. Biglang sumigaw ng malakas si Sorayang, tinawag ang pangalan ni Goldie, at sinabing ipinapasa at ipinagkakatiwala na niya rito ang natitirang bahagi ng gawain at labanan. Agad na sumunod ang isang matinding pagsabog at paglabas ng kapangyarihan, na lumikha ng makakapal na alon ng liwanag at lakas na tumawid sa buong lugar. Ang mga bato at lupa ay nagliparan habang ang ingay ay umaalingaw-ngaw, at ang hangin ay humampas ng marahas na tila pupunitin ang lahat ng nadaanan nito. Naramdaman at napansin ni Gang In ang uri ng lakas na iyon, at nagtanong siya sa kanyang sarili kung anong uri ng enerhiya ito. Sinabi niya na hindi niya matukoy kung ito ba ay mula sa hayop o tao, ngunit tiyak niyang ito ay isang bagay na may napakalakas at nakakatakot na kapangyarihan. Mabilis na kumilos si Sorayang at tinawag si Dumpil upang sumama at sumunod sa kanya. Sabay silang tumalon at sumugod ng mabilis na parang kidlat, hawak ang kanilang mga espada at puno ng lakas at puwersa.
Sa ibaba, inutusan ni Gang In ang lahat ng kanyang tauhan na humanda at maghanda na sa pakikipaglaban. Napaisip siya kung bakit sumusugod pa rin ang kalaban kahit alam at alam nilang puno ng nakamamatay na lason ang buong lugar na ito, ang lahat ay nakatingin sa itaas, naghihintay sa utos. Ipinaliwanag na kapag nalanghap at napasok sa katawan ang lason na tagawasak ng banal, ay tiyak na magkakawatak-watik at mawawala ang sariling lakas at enerhiya ng sinumang makakaranas nito, at mananatiling mahina habang buhay maliban na lamang kung makakainom ng panlunas. Idinugtong pa niya na ang mga mandirigma ng kanilang samahan ay nakainom na ng panangga, at sinumang hindi nakagawa nito ay tiyak na mawawala ng lakas at babagsak agad kapag nakapasok sa loob ng mga pintuan. Habang tumatakbo ng mabilis, inutusan ni Sorayang si Dumpil na tiyakin at siguraduhing hindi lalayo at mananatili ito sa loob ng 6 na metro mula sa kanyang pwesto. Agad na sumagot si Dumpil na naiintindihan at susunod siya sa utos, habang patuloy silang sumusugod sa gitna ng panganib at mga lason na nakakalat sa buong paligid. Mula sa kanyang mataas na pwesto, tinuwanan ni Gang In ang pagkilos ng dalawa at tinawag silang mga hanggal. Sinabi niyang kusang loob silang sumusugod patungo sa kanilang sariling kamatayan at tila tumatakbo ng diretso papasok sa kanilang sariling libingan. Sa ibaba, makikita ang dalawang figure na napapaligiran ng pulang liwanag habang mabilis na lumalapit. Agad na kumilos si Gang In at itinataas ang kanyang espada, at sinabing hindi niya naiintindihan kung ano ang tumatakbo sa isipan ng kaharap, ngunit tiyak na dito na magwawakas ang lahat at kailangan nilang mamatay agad. Mula sa kanyang sandata ay bumulusok ang matinding liwanag na kulay asul at puti na hamati sa hangin, na buong lakas at kapangyarihan na ibinuhos niya para sa ataking ito. Ang atake ay dumapo sa kinaroroonan ni Sorayang at ni Dumpil. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang tinig ni Sorayang na nagsabing maayos at tama ang nangyari at nahulog nga sa kanyang patibong ang kalaban. Sumagot ng matalim si Sorayang at nangutya, ang kanyang katawan ay napapaligiran ng pulang enerhiya habang siya ay kumikilos ng mabilis upang suluhin at labanan ang paparating na puwersa. Nagkaroon ng matinding pagbabanggaan ng dalawang magkasalungat na kapangyarihan, na lumikha ng makakapal na alon ng liwanag at ingay na umabot sa malalayong bahagi. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang nagbago ang tanawin, at napansin ng lahat na unti-unting naglalaho at nawawala ang nakamamatay na usok at amoy ng lason na tagawasak ng banal na nakakalat noon pa man sa buong lugar. Nagtataka at gulat si Gang In habang nakikita ang pangyayaring ito, dahil alam niyang dapat ay nanatili at kumalat pa ito ng mahabang panahon. Napagtanto na agad ni Gang In ang tunay na dahilan at paraan ng pangyayari, at sinabi niyang ito ang tunay na dahilan kung bakit siya sinadya at tinukso ni Sorayang kanina pa lamang. Ipinaliwanag niya na ginamit lamang ng kaharap ang lakas at pagkabigla ng kanilang pagbabanggaan upang ikalat at alisin ang mga lason sa buong paligid, upang sa gayon ay makapasok ng ligtas ang mga kasama nito sa mga pintuan at pasukan. Sa kabilang dako, nakatayo pa rin si Sorayang bagaman may bahid ng dugo sa kanyang bibig at mukha, at nagreklamo siya sa sarili dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya mula sa epekto ng lason. Sinabi na bagaman matindi at mabigat ang pagkawala ng sariling lakas at enerhiya dulot ng lason, ay itinuturing pa rin niyang walang halaga at maliit na bagay lamang ito kumpara sa kanyang layunin. Duguan man at nasaktan, ay nagpakita pa rin siya ng matinding kumpiyansa at ngiti habang sinasabing wala lang ang nararamdaman niyang hirap at sakit. Idinugtong pa niya na kaya niyang pakalmayan at kontrolin muli ang naglalagablab at mapanganib na lakas na nagmumula sa demonyong kapangyarihan na nasa loob ng kanyang katawan. Mahigpit na hinawakan ni Sorayang ang hawakan ng kanyang espada, habang ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Muli siyang humanda at ibinuhos ang natitira niyang lakas, at ang tunog ng kanyang kapangyarihan ay muling umalangaw-ngaw. Sa kanya paanan ay lumitaw ang makapal na liwanag at enerhiyang kulay asul, na nagmumula sa paggamit ng isang tiyak na pamamaraan. Ang lupa sa ilalim niya ay nagbitak-bitik at lumiliwanag. Sa gitna ng liwanag at enerhiya, idinugtong ni Sorayang na gagamitin niya ang ika-4 na antas ng sining na walang hanggan upang mabawi at mabayaran ang anumang pinsala at kakulangan na naranasan. Ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng asul na liwanag na nagiging kalasag at sandata, habang si Dumpil ay nakatayo sa kanyang likuran na handang sumuporta at sumunod sa lahat ng kanyang utos. Sa malayo, nakita ng mga nagmamasid na matagumpay nang nakapasok at nakarating si Sorayang at ang kanyang kasama sa loob ng mga pinto at pasukan ng lugar. Ang mga bakas ng kanilang pagkilos ay makikita sa buong paligid. Labis na paghanga at pagkamangha si Raisin habang pinagmamasid ang pangyayari. Sinabi niya na hindi kapanipaniwala at hindi karaniwan ang nagawa ng ikatlong batang Panginoon, dahil nagawa nitong kalat at alisin ang mga nakamamatay na usok at lason na dating kumalat sa buong lugar. Idinugtong pa niya na kahit na ang ikatlong batang Panginoon ay humarap sa isang kalaban na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sarili, ay nagawa pa rin niyang matagumpay na makapasok at makalusot sa mga pinto at hadlang.
Biglang napansin ng lahat ang isang kakaibang pangyayari, habang ang mga usok at lason ay tumataas at lumilipad patungo sa himpapawid mula sa iba't ibang bahagi ng lugar, ang mga ito ay nagsisilbing malalaking ulap na nagpapalipad at naglilipat ng panganib, na nagiging mas komplikado at mapanganib kaysa sa inaakala. Sa gitna ng mga usok at liwanag ay lumitaw si Goldie. Ito ay naglalakad ng may tiyak na layunin at tinanggal at inililipat ang mga usok at ulap ng lason na nagmumula sa lason na tagawasak ng banal. Ang pangyayaring ito ay nagpapatunay na mayroong espesyal na kapangyarihan at kakayahan ang ikatlong batang Panginoon na kontrolin at baguhin ang kapaligiran sa paligid. Sa kabilang dako, habang pinagmamasid ang lahat, sinabi ni Raisin na ang nangyayari ay simula pa lamang ng lahat at marami pang pagsubok at labanan ang darating pa. Sa kanyang utos, sumigaw ng malakas si Raisin at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumugod at salakayin ang buong lupain at ari-arian ng angkan ng Joksa. Itinaas niya ang kanyang sandata at tinawag ang kanyang mga tauhan na sumunod at lumaban ng may katapangan at lakas. Ang mga tauhan ay naghanda na rin at naghihintay lamang ng utos upang simulan ang kanilang pag-atake. Nagkaroon ng matinding pagsabog at pagkawasak sa buong lugar, na nagdulot ng pagbagsak ng mga gusali at istruktura. Ang ingay ay napakalakas at ang liwanag ng pagsabog. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang ulat ng mga tauhan na ang pasukan at daanan ay tuluyan ng nawasak at hindi na magagamit. Ang pinuno at kanyang mga kasama ay nakatayo ng nakahawak sa kanilang mga sandata at nagmamasid sa sitwasyon, habang ang lahat ay nagtataka at naghahanda sa mga susunod na mangyayari. Nakatayo si Dumpil na may hawak na espada at ipinahayag na matagumpay na nakapasok sila sa loob at gitnang bahagi ng lugar, sa loob ng mga bakuran at pader na dapat sana ay mahigpit na pinagbabawalan. Sa kabilang dako, sinabi ni Dumpil na ang susunod na kailangan nilang harapin at solusyonan ay ang problema ng pulbos na pumuputol ng kaluluwa sa 7 hakbang na nakakalat sa buong lugar. Gamit ang lakas ng kanyang espada, ipinaliwanag ni Dumpil na gagamitin nila ang kapangyarihan ng kanyang sandata upang idirekta at ilipat ang mga mapanganib na usok at pulbos palayo sa kanilang kinaroroonan. Itinaas niya ang kanyang espada at ginamit ang kanyang buong lakas upang lumikha ng agos ng hangin at kapangyarihan na magtutulak sa mga lason palayo. Sa gitna ng pagkilos, narinig ang utos na tumakbo at lumayo dahil ang mga pulbos at lason ay mabilis na tumutulak at lumilipat patungo sa kanilang direksyon. Ang mga kalaban nasa paligid ay nagmamadaling tumakbo at magtago upang hindi maapektuhan ng mapanganib na sangkap na ito, habang ang hangin ay umiikot at nagdadala ng mga pulbos sa iba't ibang direksyon. Nakita ang isang paa na dahan-dahan tumapak sa babog. Nagpahayag ng pagkagulat at pagkamangha si Gang In, na sinabing hindi niya inaasahan na nagawa nilang matagumpay na ikalat at alisin ang lason na tagawasak ng banal, at kasabay nito ay itinulak palayo ang mga pulbos na pumuputol ng kaluluwa sa 7 hakbang. Idinugtong pa niya na tila ginagawa nila ito sa halip na isaalang-alang ang kanilang sariling kaligtasan at buhay, na nagpapakita ng matinding katapangan at pagpapakasakit ng mga taong ito. Ipinaliwanag ni Sorayang na ang mga pulbos na ito ay hindi na kailangang malanghap lamang sa pamamagitan ng hangin, dahil ang pangunahing paraan ng pagpasok nito sa katawan ay sa pamamagitan ng mga sugat na natanggap ng sinumang makakasalamuhan nito. Dahil dito, mas mapanganib ito dahil kahit na hindi ito malanghap, kapag nasugatan ang isang tao ay mabilis itong makakapasok at makakaapekto sa kanilang katawan at lakas. Sinabi ni Gang In na sa kabila ng kanilang nagawa, ay mapapahamak at mamamatay silang lahat kahit na makatanggap lamang sila ng napakaliit na gasgas at sugat mula sa mga nakakalat na lason at pulbos. Tumugon si Sorayang at sinabing ito ay labanan ng lahat, kung saan kailangang ibuhos ang lahat ng lakas at buhay dahil walang puwang para sa pag-atres. Idinugtong pa niya na ang mga sundalong hindi gaanong sanay at matatapang ay tiyak na mag-aalinlangan at hindi makikipaglaban ng buo, maliban na lamang kung handa silang mamatay at wala nang pakialam sa kanilang buhay. Isang malakas na utos ang umalingaw-ngaw, kung saan inutusan ang lahat na sumugod at pumasok ng diretso sa kaloob-looban at gitnang bahagi ng bakuran, sabay-sabay na kumilos at tumakbo ng mabilis ang mga kawal. Ang ingay ng kanilang mga yabag at galaw ay lumikha ng matinding ugong na umabot sa buong paligid, habang sila ay sumusugod ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng matinding sigawan at hiyawan habang ang mga kawal ay pumasok sa mga pintuan at daanan. Narinig ni Gang In ang mga sigaw at ingay na nagmumula sa hilaga at timog na bahagi, at nagtaka kung ito ba ay mga puwersa mula sa samahang demonyo na dumating upang makialam at sumali sa labanan. Batid niyang ang pagdating ng mga bagong puwersa ay magbabago at magpapalawak palalo ng digmaan.
Nakatayo si Sorayang sa ibabaw ng bubungan habang nakaharap kay Gang-in, at sinabing mas masaya at panabik ang labanan kapag mas marami ang hindi inaasahang pangyayari at kapag mas nagiging hindi patas at mahirap ang sitwasyon. Tinanong pa niya kung nasasabik na ba ang kaharap sa kung ano pa ang darating, habang ang hangin ay humahampas sa kanyang kasuotan at ang mga piraso ng alikabok ay lumilipad sa paligid. Sinabi ni Gang-in na matalino at mahusay ang takbo ng isip ng kaharap, at sumang-ayon na wakasan na lamang ang lahat ng ito. Nagtanong si Sorayang kung ano ang ibig niyang sabihin, at sumagot naman si Gang-in na inaakala niyang ayaw naman nitong mamatay at kaya naman ay naghahanap ng paraan upang matapos na ang labanan. Ipinaliwanag ni Gang-in na ang kanyang ibig sabihin ay pareho silang umatras at huminto na sa pakikipaglaban, sa halip na lahat sila ay mamatay at masawi sa lugar na ito, habang hawak niya ng mahigpit ang kanyang espada habang nagsasalita, na kahit nag-aalok ng kapayapaan ay handa pa rin siyang lumaban kung kinakailangan. Agad na sumagot si Sorayang na walang kabuluhan at kasinungalingan ang sinasabi nito, at sabay nito ay agad siyang sumugod. Nagkaroon ng matinding pagbabanggaan ng kanilang mga espada at kapangyarihan, na lumikha ng alon ng hangin at liwanag na humampas sa lahat ng direksyon, na pagtanto ni Gang-in na napakalakas ng kalaban, at ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa panloob na enerhiya at sining, kundi likas at nakatanim na sa kanyang katawan at pagkatao mula pa sa simula. Napagtanto ni Gang-in na hindi lamang basta lakas ang ginagamit ng kanyang kaharap upang itulak siya palayo, ang paraan ng paghawak at paggamit nito ng espada ay tila payak lamang, ngunit dahil sa napakahusay na kasanayan at lubusang pagkontrol sa bawat galaw ng sandata, ay lalong nagiging mahirap at halos imposibleng mapalayo o matabig ang kalaban. Sa gitna ng matinding pagpupumiglas, napabulalas si Gang-in at nagtanong kung ganoon na ba talaga kalaki ang pagnanais ng kaharap na mamatay at magwakas sa oras na iyon. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo habang pilit na tinataya ang bawat kilos at estratehiya ng kanyang katunggali. Sa gitna ng tuloy-tuloy na pagbabanggaan ng mga espada at paghahagis ng matitinding atake, lalo pang nadagdagan ang bigat ng sitwasyon. Pinaalala ni Sorayang na dati pa ay siya na mismo ang nagsabi at inanyayahan ni Gang-in na sumalakay at lumaban ng buong lakas. Napagtanto ni Gang-in na tila wala ng ibang iniisip at nilalaman ng isip ang kaharap kundi ang kaisa-isang layunin na siya ay mapatay at mapuksa, at ang bawat kilos at atake ay nakatuon lamang sa layuning iyon. Ang paligid ay napuno ng magulong agos ng enerhiya at tunog ng nagbabanggang bakal. Sa gitna ng matinding labanan, biglang sumigaw si Sorayang na may matinding galit at pagnanais na wakasan na ang lahat, at buong tapang na nagpahayag na siya mismo ang papatay at tatapos sa buhay ni Mak Gang-in. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagnanais na magwagi, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matinding liwanag na tila handang ubusin ang lahat ng nasa paligid. Ang pulang enerhiya ay lalong tumindi at bumabalot sa buong katawan. Sabay na naglabas ng kanilang pinakamalalakas na atake ang dalawa, na lumikha ng matinding pagsabog ng liwanag at lakas. Sa lakas ng pagtama ng atake ni Gang-in, nataman at napaatras, si Sorayang dahilan upang siya ay mapadaing at mapayuko habang tinatanggap ang bigat ng pinsala. Ang kanyang katawan ay tumalsik ng bahagya at dumalsdas sa ibabaw ng bubungan, na nagdulot ng pagkabasag at pagkawasak ng mga bahagi nito sa bawat bahagi ng kanyang nadadaanan. Sa kabila ng sakit at hirap, nanatili pa rin siyang nakahawak ng mahigpit sa kanyang mga sandata at hindi bumitiw sa kanyang pwesto. Matapos ang matinding pagtatalo at pagtatangka ng pagpapakamatay na labanan, nagpa siya si Gang-in na sumang-ayon na lamang at makilahok sa mapanganib at mapagsugal na sitwasyon na itinakda ng kanyang kalaban. Ipinahayag niya na saisabayan niya ang lahat ng plano at kilos na gagawin ng ikatlong batang Panginoon, anuman ang maging kahihinatnan nito. Habang nagsasalita siya, ang kanyang espada ay napapaligiran ng kakaibang liwanag at enerhiya. Sa kanyang pag-iisip, kinilala ni Gang-in na ang lahat ng naganap at nagsimula sa pamamagitan ng kanyang kalaban, at sa kabila ng lahat ng pangyayari, ay siya pa rin ang magwawakas at magtatagumpay sa huli. Muling ipinahayag ni Gang-in na siya ang magwawakas at magwagi sa labanang ito, anuman ang mangyari. Napansin ni Sorayang ang kakaiba at hindi pangkaraniwang uri ng enerhiya na nagmumula sa kalaban. Ikinukwento ni Gang-in na ang lakas na ito ay hindi lamang nagmumula sa karaniwang paraan ng paggamit ng sining at lakas, kundi may halong kakaibang sangkap na nagpapahirap sa kanya na harapin at kontrolin. Ginamit ni Gang-in ang isang sinaunang at makapangyarihang pamamaraan na tinatawag na espada ng liwanag ng mata ng multo, na nagsisimula sa unang hakbang na tinatawag na maliwanag na pagkaunawa. Habang isinasagawa niya ang pamamaraang ito, ang kanyang espada ay napapaligiran ng matinding liwanag at enerhiya. Napabulala si Sorayang na may halong pagkagulat at pagtataka habang pinagmamasid ang pagkilos at lakas ng kanyang kalaban. Ang kanyang mga mata ay nakatuon ng mabuti habang sinusuri ang bawat galaw at ang kakaibang uri ng kapangyarihan na inilalabas ni Gang-in.
Gamit ang kanyang espada, inilabas ni Gang In ang isang sinaunang at napakamakapangyarihang pamamaraan na tinatawag na pagtaga ng kawalan, habang isinasagawa niya ito, ang kanyang sandata ay napapaligiran ng matinding liwanag at enerhiyang kulay asul at puti na lumikha ng makapal na alon na humahampas sa buong paligid. Nalumikha ng isang matinding liwanag na kulay puti na patungo kay Sorayang na hindi na siya nakareact sa bilis ng pangyayari sa atake ni Gang In. Sa kabilang dako, lumitaw ang isang tanawin ng isang magandang hardin na may mga puno ng bulaklak na namumukadkad. Sa gitna ng kagandahan ng tanawin, ipinaliwanag niya na madalas siyang bumisita sa lugar na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay nararamdaman niya ang isang napakabigat at kakaibang paghila at pagkahumaling patungo sa isang espesyal na istruktura na tinatawag na palasyo ng paghuhukom ng demonyo. Ang bawat hakbang ay tila dinadala siya ng mas malapit sa mga kakaibang pangyayari. Nakatayo siya sa gitna ng lugar at nakatingin ng diretso sa palasyo ng paghuhukom ng demonyo, at nagtatanong sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang nais ipakita at ipaalam sa kanya ng istrukturang ito. Sa kanyang pag-iisip, tinanong niya kung ano ba talaga ang nais ipakita sa kanya ng istrukturang ito sa oras na walang ibang tao na naroroon at walang ibang makakakita. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-iisip at nagtanong kung maaaring ang nais ipakita ng istrukturang ito ay ang kanyang sariling konsensya at ang mga bagay na nasa loob ng kanyang puso at isipan. Habang nagsasalita siya, isang talulot ng bulaklak ang nahulog at tumama sa damo. Ang talulot ng bulaklak na nahulog ay tumama sa damo at nagdulot ng isang maliit na pagsabog ng kulay na pula at dugo. Ang buong tanawin ay napalitan ng matinding kulay na pula at itim, habang tinitignan niya ang lahat ng ito. Nagtanong ang Demon Lord at nagtaka tungkol sa kakaibang bagay na kanyang nakita, habang nakatuon ang kanyang tingin sa isang bulaklak na kulay itim at may mga patak ng likido na tumutulo mula sa mga talulot nito. Tumingin siya ng mabuti sa bulaklak at nag-isip kung ang bagay na ito ay nagpapahiwatig na mayroong kasamaan at masasamang kaisipan na nakatago sa kanyang puso at pagkatao saan man. Matapos ang ilang sandali, tinanggihan niya ang pag-aakala at sinabing ang bagay na ito ay hindi siya at hindi ito nagmumula sa kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iisip at pagtuklas, napagtanto niya na mayroong isang bagong uri ng nilalang at kapangyarihan na tumutubo at lumalago sa kanyang paligid. Napansin niya at nakarinig tungkol sa kabataang pinuno kung gaano siya kabilas umunlad at lumakas. Sinabi niya na sa kabila ng mga hadlang na naranasan noon, tulad ng pagharang ng kanyang panloob na enerhiya, ay malapit na siyang maabot ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang antas ng kapangyarihan bago pa man siya umabot sa 30 taong gulang. Ang kanyang pag-unlad ay itinuturing na napakabilis at hindi karaniwan, na nagpapakita ng kanyang pambihirang kakayahan at tiyaga sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Sa kanyang paglalakbay, pinagsama at pinaghalo ng ikatlong batang Panginoon ang iba't ibang uri ng sining ng pakikipaglaban, kabilang na ang mga pamamaraan mula sa angkan ng mga monghe, upang mapadali at mapaganda ang kanyang pag-abot sa bagong antas ng lakas. Sa kabila ng paggamit ng iba't ibang paraan, ay patuloy pa rin siyang umuunlad at lumalakas sa bilis na tila hindi na maipaliwanag at hindi kapanipaniwala para sa karaniwang tao. Sa gitna ng pag-iisip at pagmamasid, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay, na may mga bakas ng kakaibang marka at kapangyarihan. Lumitaw ang isang bulaklak na hugis lotus na may kulay itim at lilam, na nakaugat sa lupa na may dugo at apoy na kumukupkop dito. Ang bulaklak na ito ay sumisimbolo ng pagbabago, paglago, at ang pagtatagpo ng magkakaibang emosyon at kapangyarihan. Nakatayo ang Demon Lord sa gitna ng lahat habang nakatingin sa bulaklak, at sinabi niya na ito ang uri ng nilalang at kapangyarihan na magiging katulad ng magiging anyo ng kabataang pinuno kung pipiliin niyang suportahan at payagan ang kanyang sarili na lumago at umunlad ng lubusan. Biglang lumitaw ang isang malaking at nakakatakot na mukha ng isang halimaw na may mga matang nagniningning at mga ngipin na matutulis. Habang nakatayo sa gitna ng kapaligiran kulay pula at usok na hugis halimaw, ipinahayag ng Demon Lord na tila hinding-hindi siya madidismaya sa kakayahan at potensyal ng ikatlong batang Panginoon. Ang usok ay dahan-dahang umaalsa mula sa halaman na hugis loto sa kanyang harapan, habang ang kanyang tingin ay nakatuon ng diretso sa nilalang na sumisimbolo sa kapangyarihan ni Sorayang. Sa kanyang pagsusuri, sinabi niyang hindi na lamang basta isang taong kailangang bantayan at pagmasdan ang ikatlong batang Panginoon, dahil lumago at lumakas na ito ng sapat upang makatayo at makipagtulungan sa siyam na dakilang matatanda ng angkan ng demonyo. Dahan-dahang inilawit ng Demon Lord ang kanyang kamay habang nagsasalita na kanyang makikita at mapapanood ang mga susunod na mangyayari at kahihinatnan ng lahat. Ang paligid ay nagbago mula sa kulay pula patungo sa kulay asul at puti. Habang nakatayo sa gitna ng lupa na puno ng mga bakas ng dugo, inamin niyang walang nakakaalam kung ang nilalang na ito na tinatawag na demonyo ay makababalik pa ng buhay at kung ito ay mamamatay na lamang habang sinusubukang gawin ang kanyang mga layunin.
Tumingin siya ng diretso at nagtanong kung may kakayahan ba at lakas ang ikatlong batang Panginoon upang malampasan ang lahat ng mga pagsubok at panganib na darating sa kanyang daan. Biglang nagkaroon ng matinding pagsabog at pagkawasak sa mga gusaling nakatayo, na lumikha ng matinding alon ng hangin at liwanag na humampas sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita si Gang In na may bakas ng sugat sa kanyang mukha habang nakatingin ng matalim. Kasabay nito ay tumalbong ang espada ni Sorayang sa bubungan. Sumigaw ng malakas si Dumpil para tawagin ang kanyang Panginoon dahil sa kanya pag-aalala sa nangyari. Sa gitna ng matinding labanan, napansin at kinilala ni Gang In ang ginamit na pamamaraan ni Sorayang. Ito ay tinawag na paglipat ng posisyon, isa sa pinakamataas at pinakamaunlad na uri ng sining ng paggalaw at pagtapak. Ipinaliwanag nila na sa pamamaraang ito, ang katawan ay gumagalaw ng kasing bilis ng kidlat at hindi matano ng mata, ngunit mayroong naiiwan na anino at anyo sa dating kinaroroonan na tila nakatayo pa rin, upang linlangan at iligaw ang kaisipan at paningin ng kalaban. Matapos ang mabilis na pagkilos, narinig ang sinabi ni Sorayang na halos naabutan at nataman na siya ng atake, at mailap lamang siyang nakaiwas sa tiyak na panganib. Nakatayo siya sa ibabaw ng bubungan habang nakatanaw pababa kay Gang In, na may bakas ng gulat at pagtataka sa mukha. Habang hawak niya ng mahigpit ang kanyang malaki at mabigat na espada na nakapatong sa balikat, nagtanong si Sorayang sa kanyang katunggali kung handa na ba ito at kung nais na bang ipagpatuloy at harapin ng buo ang labanan. Sa kabilang dako, puno ng galit at pagkamangha ang naramdaman ni Gang In habang napagtanto na nagawa pa ring makaiwas at matakasan ng kanyang kalaban ang kanyang pinakamalakas at pangwakas na pag-atake. Kinilala niyang hindi niya inaasahan na ang antas at husay ng pamamaraan ng pagtapak at paggalaw na taglay ng ikatlong batang Panginoon ay napakataas at hindi karaniwan, na higit pa sa inaakala niya. Sa kanyang pag-atake at paghampas, lumikha siya ng matinding liwanag na kulay asul at puti na humampas patungo kay Sorayang. Habang nakatingin sa kalaban na muling tumalon at lumipad sa himpapawid gamit ang parehong mabilis na kilos, napagtanto ni Gang In na kahit gaano man ito kabisa at kabilas, ay mayroon din itong kahinaan at kapalit. Naisip niya na ang ganitong uri ng pamamaraan ay nangangailangan at gumagamit ng napakaraming dami ng panloob na enerhiya at lakas, at ito ang magiging dahilan ng pagkahina at pagkaubos ng lakas ng kalaban sa paglipas ng panahon. Isang malaking bato na lumilipad sa hangin habang si Sorayang ay nagsalita sa gitna nagpaghahanda niya ng atake, nagpahiwatig siya na ito pa lamang ang simula ng mas matitinding pangyayari. Habang malakas niyang sinipa ang malaking bato patungo kay Gang In, sumigaw si Sorayang at sinabing ang sumusunod na atake ay para at bahagi na ng kanyang kalaban. Tumama ng direkta sa ibabaw ng gusali, na lumikha ng matinding pagsabog at pagkawasak. Dahil sa lakas ng pagsabog, kumalat ang makapal na usok at ulap ng alikabok na tumakip sa paningin ng lahat, na nagdulot ng kawalan ng malinaw na tanawin sa paligid. Sa gitna ng makapal na usok at alikabok, biglang lumitaw si Gang In na nakatayo pa rin ng matatag at buhay, hawak niya ng mahigpit ang kanyang espada habang nakahanda pa ring lumaban. Nanlaki ang mga mata ni Gang In habang nakikita ang bilis at bigat ng galaw ng kanyang kaharap, dahil hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pagsalakay na tila lumalabag sa karaniwang takbo ng labanan. Sa gitna ng himpapawid at sa harap ng namumula at nag-aapoy na kapaligiran, ipinahayag ni Sorayang na siya naman ang sumusunod na lalaban at magsasagawa ng atake. Buong tapang siyang humawak sa kanyang sandata habang pababa, at kitang-kita ni Gang In ang kanyang hugis at anino mula sa ibaba, na naghahanda na harapin ang paparating na hagupit. Habang humahampas pababa at puno ng lakas, sinabi ni Sorayang na tanggapin at harapin ni Gang In ang kanyang atake. Kasunod nito ay tumama ng direkta sa gusali, na lumikha ng matinding pagsabog at pagkawasak. Ang ingay ay umabot sa malalayong bahagi, habang ang usok at alikabok ay agad na umalsa at tumakip sa paningin ng lahat. Sa gitna ng magulong paligid at mga nagliparang labi, narinig ang mga sigawan at hiyawan mula sa mga saksi at mga tauhan na naroon, habang sila ay napapaatres dahil sa lakas ng pagtama at alon na tumama sa kanila. Isa sa mga tauhan ay nagpahayag ng kanyang hangarin na tumulong at sumama sa pagtatanggol at paglaban para sa pangalawang pinuno ng palasyo, ngunit agad siyang pinigilan at inutusan ng kanyang nakatataas na umatras at lumayo. Ipinaliwanag na hindi dapat subukang itaboy at alisin ang mga nakal-alasong usok gamit ang mga espada at anumang sandata, dahil mas lalo lamang itong kakalat at magiging mapanganib sa lahat. Ipinagpatuloy ang paliwanag na dahil sa patuloy na labanan at pagkilos ng dalawang pangunahing naglalaban, ang mga nakal-alasong usok ay lalong lumalapit at kumakalat sa kanilang pwesto. Binigyang diin na sa sandaling matamaan at masugitan ang alinman sa kanilang mga tauhan, ay agad silang malalason at mawawalan ng kakayahang lumaban, na magiging sanhi ng kanilang pagkatalo at pagbagsak.
Sinabi niya na huwag silang mag-alala dahil kahit na nakapasok at nakarating na ang mga kalaban sa kanilang lugar, ay hindi ito magiging madali para sa kanila na simulan at ituloy ang isang ganap na labanan. Idinugtong pa na kung pipilitin nilang itaboy at alisin ang mga usok, ay sa huli ay magiging sanhi lamang ito ng kapahamakan at panganib para mismo sa pangalawang pinuno ng palasyo. Pinaliwanag pa niya na kung sakaling masugitan at mapahamak ang pangalawang pinuno, ay mawawala ang kanilang kalamangan at magiging mahina sila sa sitwasyong ito. Idiniin na ang buong kahihinatnan at resulta ng digmaang ito ay nakasalalay at ipagpapasya sa tanging tunggalian at labanan lamang ng dalawang matatapang na nilalang na nakatayo sa gitna ng lahat. Muling nagpaalala na huwag silang kumilos ng padalos-dalos at magpadala sa damdamin, at sa halip ay magtiwala at maniwala sa kakayahan at lakas ng pangalawang pinuno. Ang mukha ni Gang In ay makikita na puno ng pawis at matinding focus, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kalaban. Umatake ng napakabilis si Gang In habang pinaliligiran ng kulay asul na enerhiya at liwanag na umiikot sa kanyang paligid at ang hagupit ng kanyang espada ay lumilikha ng malalakas na alon at tunog na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Habang sumasalag at umiiwas sa mga atake, napansin at napagtanto ni Sorayang na tuwing siya ay sumusugod at humahampas, hindi siya ginagantihan at sinasalakay pabalik ng kanyang kalaban, ngunit sa sandaling siya ay huminto at binawi ang kanyang sandata, ay agad naman siyang binubugbog at sinasalakay ng walang tigil at walang palya ni Gang In. Nagpatuloy si Sorayang sa kanyang pagmamasid at napagtanto na ang paraan ng pakikipaglaban ni Gang In ay nakabase sa tiyak na panahon at pagkakataon, habang sila ay nagpapalitan ng mga hagupit at ang kanilang mga espada ay nagbabanggaan, ginamit ni Sorayang ang pamamaraan na tinatawag na magkakaugnay na sunod-sunod na suntok ng talon ng tubig, sa pagtatangkang basagin ang ritmo at depensa ng kalaban. Muling tumalon at lumayo si Sorayang upang makaiwas sa sunod na atake, habang si Gang In ay nananatiling nakatayo ng matatag at nakahanda pa ring sumalakay. Napagtanto ni Gang In na alam ng kanyang kalaban na ang mga pamamaraan at sining na ginagamit niya ay kumokonsumo at kumukuha ng napakaraming dami ng kanyang panloob na lakas at enerhiya. Kinilala niya na ang ikatlong batang Panginoon ay hindi lamang maraming alam at mayaman sa kaalaman, kundi mayroon din itong matalas na paningin at malalim na pangunawa pagdating sa usapin ng pakikipaglaban at estratehiya. Inihalin tulad ni Gang In ang kanilang labanan sa tanawin ng isang mabangis na hayop na nagtatangkang tugisin at hulihin ang isang dambuhalang baka. Ipinaliwanag niya na ito ay isang nilalang na may matalas na isipan, na maingat at tiyak na umiiwas sa mga mapanganib na sungay ng kalaban habang patuloy na naghahanap ng pagkakataong sumalakay at tumama sa pinakamahinang bahagi nito, panglalamunan, bilang isang tunay at likas na maninila. Sa kabila ng kanyang malalim na pag-unawa, inamin pa rin ni Gang In na hindi niya talaga mahulaan at malaman kung ano ang magiging susunod na kilos at hakbang ng kanyang kaharap. Muli sumugod si Sorayang at humampas ng sipa na may kasamang kulay pulang liwanag, habang si Gang In ay matagumpay na nasasalag at nalalabanan ang atake ng may katumpakan at lakas. Sa malayo, habang nakatanaw sa matinding labanan na puno ng nagbabanggang kulay pula at asul na enerhiya, nagbigay ng utos si Raisin na buksan at ihanda ang daan na magiging takasan kung sakaling kailanganin. Nagtaka at nagtanong ang kanyang tauhan kung bakit ganito ang kanyang utos, lalo pat ang tagasuri general ay matatag pa ring nakikipaglaban at tila nananaig pa nga, kaya hindi nila maunawaan kung bakit kailangang maghanda ng pag-alis at pagtakas. Sumagot si Raisin at sinabi na kahit nabuo ang kanyang pagnanais at kagustuhan na manatili at lumaban hanggang sa huling hininga at kamatayan, ay kinakailangan nilang isaalang-alang ang mas malawak at mas mahalagang layunin na higit pa at mas dakila kaysa sa mismong labanang ito. Ipinaliwanag niya na mayroon silang tungkulin at layunin na kailangang maisakatuparan, at ang kanilang buhay at kaligtasan ay kailangan upang makamit iyon, kaya hindi maaaring isakripisyo ang lahat para lamang sa digmaang ito. Sa kanyang alala ay ang payapa at maliwanag na kalangitan na puno ng mga bituin at liwanag. Habang nakatayo at nakatalikod kay Raisin, sinabi ni Sorayang na hindi niya alam kung anong mga pangyayari ang maaaring maganap sa hinaharap, ngunit kung sakaling siya ay matalo at mabaigo, ay dapat umalis agad ng matandang pinuno kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan at huwag nang mag-atubili pa. Sumagot naman si Raisin at sinabing hindi niya magagawang sumunod sa ganitong utos at iwanan siya sa gitna ng panganib. Muling sinabi ni Sorayang na kailangan niyang sumunod, at ipinaliwanag na naroon ang pamilyang Jeong hindi dahil sa utos ng banal na samahan, kundi dahil sa kanyang sariling pakiusap at kahilingan lamang. Sinagot siya ni Raisin at sinabing maging ito man ay isang utos at pabor lamang, ay hindi siya makakaalis habang nakikita niyang natatalo at nahihirapan ang kanyang kasamahan mula sa samahan. Idiniin pa ni Sorayang na kailangan itong gawin dahil kung hindi ay mawawalan sila ng pagkakataon na makabawi at makaganti sa hinaharap. Nakatingin lamang si Raisin sa kanyang likuran habang nagsasalita.
Sa gitna ng seryosong usapan, nagdagdag pa si Sorayang at sinabing tiyak na hindi siya matatalo, at hindi siya hanggal na sasabak lamang sa isang labanan na alam naman niyang hindi niya kayang ipanalo. Ang mukha ni Raisin ay natigilan, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kay Sorayang, walang ibang narinig kundi ang katahimikan matapos ang kanyang mga salita. Sa kabila ng lahat ng sinabi, muling humarap si Sorayang at nakiusap na mangako si Raisin na gagawin niya ang sinabi kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan. Sa kasalukuyan, sumagot si Raisin at tinawag siya sa kanyang titulo bilang ikatlong batang Panginoon, habang sinasabing huwag naman niya silang ituring na mga duwag at walang dangal. Gayunpaman, sa huli ay nakiusap din siya na sana ay magwagi at magtagumpay ito sa labanan. Bumalik ang tanawin sa gitna ng labanan, kung saan si Gang In ay napilitang umatras at mapadaing dahil sa lakas ng pagtama ng atake. Habang nakikipaglaban, inamin niya sa kanyang sarili na napakalakas ng kanyang kaharap, at mahirap paniwalaan na ang taong ito ay wala pang 30 taong gulang. Sa kanyang pagmamasid at pagsasaliksik sa lakas ng kalaban, napagtanto ni Gang In na ang antas ng kapangyarihan nito ay kapantay at kasing lakas ng kanya. Bagaman siya ay ang pangalawang pinuno ng palasyo, inisip pa niya na marahil ay may bahagyang kahinaan pa ang kabataang pinuno kumpara sa kanya, ngunit idiniin niya na sa isang tunay at totoong labanan ay walang halaga at kahulugan ang kaunting pagkakaibang iyon. Habang si Sorayang ay gumagalaw ng mabilis habang hawak ang kanyang malaking sandata sa gitna ng kulay pulang liwanag. Napagtanto rin niya na habang tumatagal at humahaba ang labanan, ay lalong nagiging mahirap at hindi tiyak kung sino ang magwawagi sa huli. Mabilis na sumugod ng buong bilis at lakas, na lumilikha ng mahahabang guhit ng liwanag sa hangin habang papalapit kay Gang In. Dahil sa sitwasyong ito, nagpa siya si Gang In at sinabing kung ganoon naman pala ang nangyayari at takbo ng mga bagay, ay tatapusin at wawakasan na niya ang labanan sa lalong madaling panahon. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang espada habang nagtitipon ng lakas, at ang kulay asul na enerhiya ay bumabalot sa kanyang kamay at sandata bilang paghahanda sa kanyang huling atake. Sa gitna ng matinding pagtitipon ng lakas, binanggit ni Gang In ang pangalan ng kanyang pamamaraan, mata ng multo, makislap na espada, ikalawang espada. Habang nagsasalita, ang kanyang buong katawan ay napaliligiran ng matingkad na asul na enerhiya na kumakalat mula sa kanyang paapay taas, na nagdulot ng pagkabasag at pagguho ng sahig sa paligid. Nakita ni Sorayang ang pagbabago sa kapaligiran at ang dumaraming lakas na nakapalibot sa kanyang kalaban, at agad niyang napagtanto na ito ay lubhang mapanganib at delikado. Alam niyang ang sumusunod na atake ay magiging iba sa lahat ng nauna. Sa isang mabilis na kilos, inilabas ni Gang In ang susunod na bahagi ng kanyang sining na tinawag na makislap na ulap. Itinaas niya ang kanyang espada ng mataas habang ang asul na liwanag ay sumabog at kumalat sa buong paligid, na lumilikha ng ulap ng purong enerhiya na humahampas sa lahat ng direksyon. Sa malayo, naramdaman ng mga kasama ni Gang In ang bigat at lakas ng pag-atake, at sila ay napasinghap at napabulalas ng pagkamangha dahil sa tindi nito. Ang hangin na dala ng enerhiya ay hamampas sa kanila at halos matangay sila palayo, habang ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa liwanag na lumalaki at kumakalat sa gitna ng labanan. Napagtanto ni Raisin ang laman ng atake at sinabi na ito ay naglalaman ng napakalaki at napakaraming dami ng panloob na enerhiya na mahirap isipin at sukatin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala habang nakatingin, at ang hangin ay patuloy na humahampas ng malakas sa kanilang paligid. Napasigaw si Dumpil at tinawag ang kanyang Panginoon upang bigyan ito ng babala, habang ang liwanag ay patuloy na lumalakas at bumabalot sa kabuuan ng tanawin. Hindi huminto si Gang In at idinugtong ang huling bahagi ng kanyang teknikang tinawag na pagwasak ng diwa. Sa pagkakataong ito, ang liwanag ay naging mas matindi at puti, na bumabalot sa kanyang buong katawan at espada, habang ang kanyang ekspresyon ay naging matigas at puno ng tiyak na layunin. Nakita at naramdaman ni Sorayang ang buong lawak at bigat ng puwersang papalapit sa kanya, at siya ay nabigla at napahinto sa kanyang pagkilos. Ang kanyang mga mata ay lumaki dahil sa gulat habang nakikita ang hindi kapani-paniwalang lakas na nasa harapan niya, at ang mga linya ng bilis at panganib ay lumilitaw sa kanyang paligid. Sa isang iglap, ang buong paligid ay napuno ng mga cross na guhit ng matingkad na asul at puting liwanag na nagtatagpo at nagbabanggaan sa hangin, na tila bumubuo ng isang malawak at hindi mapapasok na lambat. Habang si Sorayang ay nakatayo sa gitna ng lahat ng ito, napapaligiran at nakakulong sa loob ng malawak na saklaw ng atake. Tumama ang buong lakas ng teknikang ginamit ni Gang In, na nagkaroon ng matinding pagsabog na nagdulot ng alon ng hangin at liwanag na tumakip sa buong tanawin. Ang ingay ay napakalakas na tila yumanig ang mundo, habang ang usok at alikabok ay agad na umalsa at tumakip sa paningin ng lahat.
Matapos ang matinding pagsabog, makapal at maitim na usok na may halong kulay asol ang umalsa ng mataas mula sa lugar ng pagtamaan, na tumatakip sa buong tanawin at nagdulot ng kawalan ng malinaw na paningin, habang ang ugong ng pagkawasak ay dahan-daang humihina. Sa gitna ng unti-unting paglilinaw ng usok at alikabok, nakatayo pa rin si Gang In habang nakatingin ng diretso sa kinaroroonan ng kanyang kalaban, may bahid ng dugo sa kanyang mukha at pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, habang nananatili siyang tahimik at nakatuon ang pansin sa kung ano ang makikita niya sa harapan. Lumitaw si Sorayang mula sa makapal na usok habang nakaluhod sa basag at sirang sahig, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat at gasgas, at maraming bahagi ng kanyang kasuotan ang napunit at puno ng dugo, habang ang mga ugong ng kanyang paghinga ay maririnig sa katahimikan, sa kabila ng matinding pinsala, buhay pa rin siya at hindi pa sumusuko, na nagdulot ng pagkamangha sa mga nakamasid. Sinubukan niyang magsalita ngunit napadaing at umubo dahil sa sakit, habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang kamay at tumatagos patungo sa basag na lupa. Habang unti-unting nakabawi ng hininga, inamin ni Sorayang na napakahirap ng sitwasyon at totoo niyang inakala na mamamatay na siya sa lakas ng ataking natanggap niya, habang dahan-dahan na natakpan ang kanyang mga sugat na natamo. Sa malayo, napansin at napagtanto ni Raisin na kahit tumigil na ang pagdurugo ng ikatlong batang Panginoon, ay hindi ito dahil sa kanyang sariling kakayahan at paggaling. Ipinaliwanag niya na ito ay dulot ng pulbos na pumapatay ng diwa sa 7 hakbang na kumakalat at pumapasok sa lahat ng kanyang mga sugat, at ang epekto ng lason ay nagdudulot ng pagtigil ng daloy ng dugo, ngunit ito ay tanda rin ng mas malalim at mas mapanganib na pinsalang dulot nito sa katawan. Dahil sa epekto ng lason, nabahala si Raisin at sinabi na kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan, ay tuluyang mamumuo at titigas ang lahat ng dugo sa katawan ng ikatlong batang Panginoon, at sa kalaunan ay hindi na siya makakakilos at makakalaban pa, ang kanyang mukha at napuno matinding pag-aalala habang nakatingin, dahil alam niyang kahit nakatayo pa ito ngayon, ay unti-unti na itong sinisira ng lason mula sa loob. Sa kabila ng lahat, biglang sumigaw at bumangon muli si Sorayang na tila hindi naapektuhan ng anumang sakit at panganib. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at puno ng puwersa, na nagdulot ng muling pagkabasag ng sahig at pagliparan ng mga bato sa paligid. Habang tumutulo pa rin ang dugo mula sa kanyang katawan at bumubuhos patungo sa lupa, muling humarap si Sorayang kay Gang In. Sa gitna ng matinding sakit at epekto ng lason, binanggit pa rin niya ang pangalan ng pulbos na pumasok sa kanyang katawan at sinabing ito ay kanyang kapakinabangan at magandang bagay. Muling humawak siya ng mahigpit sa kanyang sandata habang ang kulay pulang liwanag ay bumabalot sa buong paligid. Napagtanto ni Gang In ang nangyayari at sumigaw na ang masamang enerhiya na nasa loob ng katawan ng kalaban ay siyang nagtutulak at nagpapalabas ng lahat ng lason mula sa pulbos na pumapatay ng diwa sa 7 hakbang. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding gulat at hindi paniniwala habang nakatitig sa ikatlong batang Panginoon, at hindi niya mawari kung paano ito posible. Sa gitna ng namumulang liwanag na bumabalot sa buong paligid, ngumiti si Sorayang habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mukha at sinabing natutunan niyang ibahagi ang mga bagay na kapakipakinabang at mabuti para sa iba. Sa isang mabilis na kilos, biglang inihagis ni Sorayang ang kanyang malaking espada ng diretsyo kay Gang In, na lumilikha ng matinding ugong at guhit ng liwanag sa hangin. Si Gang In ay agad na naghanda at itinaas ang kanyang sariling sandata upang salagin ang paparating na puwersa. Nagbanggaan ang dalawang sandata at lumikha ng matinding pagsabog ng liwanag at alon ng hangin, habang ang pulang enerhiya ay humampas sa asul na lakas na nakapalibot kay Gang In. Ang puwersa ng pagtama ay napakalakas na halos matabig si Gang In pabalik. Lalong nagulat si Gang In nang makita niyang itinapon at iniwan na lamang ng ikatlong batang Panginoon ang kanyang sandata habang siya ay naglalakad paunahan. Nagtanong siya sa kanyang sarili kung siya ba ay sumusuko na ba at kung ano ang kanyang ginagawa, dahil tila walang pangamba sa kanyang pagkilos habang ang usok at alikabok ay lumilipad sa kanyang paligid. Ang inihagis na espada ay dahan-dahang umangat sa sahig. Biglang lumitaw ang iba pang mga espada mula sa hangin at dahan-dahan umangat. Napabulala si Gang In habang nakikilala ang teknikang ginagamit, habang ang mga espada ay umiikot at bumubuo ng isang pabilog na pader ng patayong patalim na nakapalibot kay Sorayang. Ang pulang enerhiya ay bumabalot sa bawat isa nito, at ang kabuuan ay nagmumukhang isang hindi matatagumpakang pader ng panganib at lakas. Sa wakas ay napagtanto ni Gang In na ito ay ang sining ng pagkontrol sa espada gamit ang enerhiya, at na ang kabataang pinuno ay kumokontrol sa lahat ng mga sandata gamit lamang ang kanyang isipan. Kinilala niya na ito ay isang antas ng kasanayan na halos hindi maabot ng sinuman, na tanging mga tunay na makapangyarihang nilalang lamang ang kayang gawin. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at pagkamangha habang nakikita ang hindi kapani-paniwalang kakayahan ng kanyang kaharap.
Habang nakatayo sa gitna ng mga lumilipad na espada, muling napagtanto ni Gang In na tila lalo pang lumalakas at lumalakas ang ikatlong batang Panginoon habang nagtatagal ang kanilang labanan. Habang mabilis na kumikilos sa gitna ng namumulang alon ng enerhiya na bumabalot sa buong paligid, napagtanto ni Gang In na wala na siyang panahon pa upang mag-isip at suriin ang sitwasyon, at ang tanging bagay na malinaw sa kanya ay kailangan niyang talunin at patayin ang kanyang kaharap upang matapos na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagsugod, biglang naramdaman ni Gang In ang isang kakaibang puwersa at siya ay napabulalas ng pagkamangha dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Lalo siyang nagtaka at nagtanong sa kanyang sarili kung ano ang bagay na ito na kanyang nararamdaman, habang napansin niyang tila nakaugat na ang kanyang mga paa sa lupa at hindi niya ito mayahakbang kahit anong pilit niya. Ang sahig ay nanginginig at nagkakabiyak sa paligid niya, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakakulong at hindi makagalaw, na nagdulot ng matinding pagkataranta at pagtataka sa kanya. Mula sa gitna ng namumulang liwanag at usok, lumitaw si Sorayang at sinabi sa kanya na kahit anong pilit at paghahangad niyang kumilos at umusad, ay hinding-hindi niya ito magagawang gawin. Pagkatapos nito, inilabas at binanggit ni Sorayang ang pangalan ng kanyang teknikang tinawag na matatag na kapahamakan, ika-4 na anyo ng sining ng talam. Sa sandaling ito, sumabog ang napakalakas na dami ng pulang liwanag at puwersa na nagmumula sa kanyang katawan. Dahil sa lakas ng teknikang inilabas, si Gang In at ang mga tauhang nakamasid ay napadaing at napahawak sa kanilang mga ulo dahil sa matinding puwersa at bigat na tumama sa kanila. Ang hangin ay humampas ng napakalakas na halos matangay sila palayo, habang ang ingay at ugong ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang mga tauhan ay napilitang salagin at harangan ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang mga sandata habang ang pulang enerhiya ay patuloy na humahampas at umiikot sa kanilang paligid. Pagkaraan sandali, habang nakatayo pa rin at hindi makagalaw, sinabi ni Gang In sa kanyang sarili na ang mundo ay hindi bumagal at siya ay hindi nananaginip, ngunit patuloy pa rin siyang nagtataka at nagtatanong kung bakit sa kabila ng lahat ay hindi niya maigalaw ang kanyang katawan kahit kaunti. Ang kanyang paligid ay puno ng usok at liwanag, at ang kanyang isipan ay puno ng pagkalito at paghahanap ng sagot. Napagtanto niya na ang dahilan ay ang magkahalong damdamin at lakas na nararamdaman niya, at siya ay nanatiling tahimik habang ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo dahil sa bigat at hirap ng sitwasyon. Sa wakas ay naintindihan niya ang buong katotohanan at sinabi na nararamdaman niya ang apoy na kasing init ng kumukulong bato mula sa ilalim ng lupa, at kasabay nito ay ang isa pang uri ng enerhiya na mas malamig pa kaysa sa pinakamalalim at pinakaginaw na bahagi ng karagatan, na bumabalot at nakakapit ng mahigpit sa kanyang mga binti. Napagtanto niyang ito ang dahilan kung bakit siya nakakulong, at sa huli ay nabigkas niya na ito ang tunay na kalikasan at kapangyarihan ng kaharap niya. Napagtanto ni Gang In na ang nakapaligid sa kanya ay isang puwersang hadlang na tila pader na hindi matatagos, habang ang apoy at yelo ay sabay na bumabalot sa kanyang katawan. Ang lupa sa ilalim niya ay nagkabasag at nagkawatak-watek, at ang mga piraso ng bato at yelo ay lumilipad sa hangin. Ang bawat galaw niya ay hinahadlangan ng matinding bigat, at ang ugong ng nagbabanggang enerhiya ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa gitna ng pagkakulong, inihalin tulad ni Gang In ang kanyang kalagayan sa isang kriminal na nakagapos at nakaharap sa hukom ng kabilang buhay. Naintindihan niya na sinadya ng kanyang kaharap na ayusin ang lahat upang hindi siya makagawa ng anumang hakbang at reaksyon sa susunod na atake na darating. Ang mga tanikala ng magkahalong init at lamig ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga braso at binti. Sa malayo, nakatayo si Sorayang sa gitna ng umiikot na pulang enerhiya at mga nakalutang na espada. Ang kanyang katawan ay puno ng mga bakas ng labanan ngunit nananatiling matatag, habang ang bawat sandata ay nakahanay at nakahanda ayon sa kanyang kalooban. Sa kabila ng matinding puwersang humahadlang, tumutol at sumigaw si Gang In na hindi niya hahayaan ang ganitong kalagayan, habang sinusubukan niyang labanan ang mga tanikala gamit ang sarili niyang lakas. Ang apoy at liwanag ay lumabas mula sa kanyang katawan bilang pagtatangkang makawala, at ang kanyang mukha ay napuno ng matinding determinasyon na hindi siya susuko ng basta-basta. Sa isang matinding puwersa, naputol ang mga tanikala at nakawala si Gang In, na lumikha ng matinding pagsabog at pagliparan ng mga piraso ng bato at yelo sa paligid. Ang kanyang katawan ay umusad paurong dahil sa lakas ng kanyang sariling paglabas. Agad na tumugon si Sorayang at binanggit ang pangalan ng kanyang sining na pagkontrol sa talam. Ang lahat ng espada sa paligid ay sabay-sabay nakaposisyon, na bumubuo ng isang pader ng patalim na walang matatagos. Habang nakatingin, napansin ni Gang In ang hindi kapani-pani walang bilis at kontrol ng kalaban, at ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkamangha at pagod. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo habang sinusubukan niyang intindihin at harapin ang isang kapangyarihang higit pa sa inaakala niyang posible. Muli nagsalita si Sorayang at binanggit ang susunod na bahagi ng kanyang teknikang tinawag na kaluluwang lumilipad patungo sa langit.
ang mga guhit ng puting liwanag ay bumalot sa kanyang paligid habang ang lakas ay lalong tumaas, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng matinding puwersa habang nakatuon kay Gang In. Sabay-sabay na inilunsad ang lahat ng espada ng may matinding bilis at puwersa, na lumilikha ng mga guhit ng pulang liwanag na tumatakbo sa hangin. Si Gang In ay napilitang umusad at maghanda. Nabigla si Gang In, na nagdulot ng matinding gulat at paghihirap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumaki dahil sa takot habang nakikita ang bilis at katumpakan ng mga atake. Kasabay nito ay sabay-sabay na bumulusok ang mga espada ni Sorayang patungo kay Gang In na lumikha ng sunod-sunod na pagsabog sa kanyang kinatatayuan. Habang nakaharap, iniangat ni Sorayang ang kanyang kamay ng diretso sa kinaroroonan ng kalaban, kasabay nito ay ang pulang enerhiya ay patuloy na umiikot at lumalakas sa kanyang paligid, at ang kanyang mga mata ay nakatuon ng diretso sa kanyang pakay na may katiyakan at katatagan. Sa ibang bahagi ng lugar, napabulala si Dumpil habang nakatingin sa nangyayari at tinawag ang kanyang Panginoon sa kanyang titulo, puno ng pagkamangha at pagkabigla sa nakikita niyang kapangyarihan. Kasunod nito, ang iba pang mga tauhan ay sabay-sabay na tumawag at tinukoy si Gang In sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinuno ng palasyo, habang sila ay nakatingin sa labanan na may matinding pag-aalala at gulat. Sa gitna ng usok at liwanag, makikitang ang mga espada ay lumilipad at gumagalaw ayon sa kalooban ni Sorayang, na lumilikha ng mga ugong at tunog ng paghihiwa sa hangin. Ang mga ito ay nakahanay at nakahanda muli. Habang dahan-dahan niyang binabalik ang kanyang sandata sa kanyang paligid, ay muling niyang hinanda ang susunod na atake. Sa malayo, napagtanto ni Raisin at napabulalas na ang ikatlong batang Panginoon ay gumagamit ng kanyang panloob na enerhiya upang kontrolin at igalaw ang mga espada ng walang hawakan. Ipinaliwanag pa niya na ang ganitong uri ng kasanayan ay inakalang kayang gawin lamang ng mga tunay na digmaang Diyos, at hindi niya akalaing makikita niya ito ng personal. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at pagkamangha habang nakatitig. Ang mga espada ay muling gumalaw at lumipat ng pwesto, habang si Sorayang ay gumagawa ng mabilis na kilos gamit ang kanyang kamay upang baguhin ang direksyon at ayos ng mga ito. Sa isang utos, sumigaw si Sorayang at nagbigay ng hudyat, at agad na sumugod ang lahat ng espada ng sabay-sabay papalapit Mok Gang In. Ang bawat isa ay lumikha ng mahahabang guhit ng liwanag at puwersa habang lumilipad, at ang hangin ay yumanig sa bilis at bigat ng kanilang paggalaw. Ang lahat ng espada ay sabay-sabay na tumama at humampas sa kinaroroonan ni Gang In, na lumilikha ng matinding pagsabog ng liwanag, apoy, at usok. Matapos ang matinding pagtama, ay muling lumitaw ang isang espada habang napapaligiran ng mga usok. At sabay-sabay na muling nakalutang sa himpapawid ang iba pang mga espada. Muling sumigaw si Sorayang at nagbigay ng utos na ulitin pa muli ang atake, habang ang kanyang mukha ay napuno ng matinding katatagan at puwersa. Kasunod nito, muling sumabog ang napakalakas na alon ng pulang liwanag at enerhiya na bumabalot sa buong lugar. Ang mahahabang guhit ng liwanag ay tumatakbo mula itaas hanggang ibaba, habang ang ugong ay parang kulog na yumanig sa buong paligid. Ang mga espada ay sabay-sabay na tumilapon sa sahig, na lumilikha ng matinding ingay. Sa gitna ng paglabas ng lakas, isang malaking buhawi ng puting usok at pulang liwanag ang umalsa mula sa lupa at umabot hanggang sa itaas, habang si Sorayang ay nakatayo sa pinakailalim nito. Habang nakataas ang kanyang kamay, ang sahig ay nagkakabiyak at nagkakawatak-watek dahil sa bigat ng puwersa.